talaga ang buhay dito. My friends, hindi mawawala, kakambal na sa buhay natin. Problema, minor o grabing problema nandoon na yun. Iisip mo, kahit mahirap ang buhay doon, parang masaya, di ba? Lalo na pag itong coming Christmas. Pero dito sa Amerika, dito na nga lahat ang pagkain, mabibili mo lahat ng affordable naman. Pero bakit? Parang ang lungkot pa rin ng buhay, no? Parang hindi kontento tayo. Sa mga nandito sa Amerika yung nakarelate, di ba? Ganun din. Subscribe na! Welcome back to my channel. Good morning, everyone. At good night at good day sa inyong lahat kung saan man kayo naroon. It's Mama Ella back here again in my vlog. Yun ay morning here in the US. At it's cold na, my friends and friendship. Talagang malamig na, nakapajama na ako. Pero hindi mo talaga ako mapasuot ng pajama. Sobra na, lumalamig na. It's 7:30. I woke up at 6 o'clock in the morning para kakainin ko si Apo dahil ang mami nasa work na. 4 o'clock na umalis ang mami. Malis ng 4 o'clock in the morning para mag-work at uuwi naman mamayang mga 1:30 at susunduin si Zoe sa school. Ang daddy naman ang naghahatid sa school kay Zoe ngayon dahil mamaya panghapon ang daddy niyang pasok mga 12:30. At si Mama Ella ang nagbibihis kay Zoe sa umaga at ang papakain. Pinakain ko oatmeal lang yan. Pinapakain ko, nire-review ko ng mga spelling test sila sa Friday. Kaya ngayon pa lang ay nag-review na ako sa kanya ng 5 words. Sabi ko, you need to memorize yung 5 words at mamayang gabi naman or tomorrow morning is another 5 hanggang sa hindi siya maiinip pag lahat ay i-review. Ngayong umaga ay magtitimpla lang muna ako ng kape dahil mag-isa lang naman ako dito sa kusina at nakikinig ng Christmas songs sa TV. Namimiss ko ang Philippines pag ganito kasi ganito na alam ko na nakakagulo na at very ready na ang mga tao sa pag-welcome ng Christmas. Pero kami dito ay ang sinusunod pa nila ang kanilang ng mga tao ay ang Halloween. Halloween nakabili na ako ng candy para sa trick or treat. Sabi ko, dalawang candy lang ang ilalagay ko. Dahil ang mahal na ngayon ng candy, imagine yung ganyang kalaki na, ay ito pala ipapakita ko sa inyo. Itong ganitong kalaki na my friends and friendship na candy, dalawang binili ko nito. $20 lang isa. So, ang dalawa is 40. Kaya hindi biro ngayon ang buhay na sobrang mahal. Kaya sabi ko, tama na yung magbibigay ng dalawa-dalawa. Sabi ni Papa, isa-isa lang. Ay, grabe ka naman. Parang hindi aabot sa lalamunan niya ng mga bati natin. Dalawa na lang or kasi dati nagbibigay ako madami, lima or 6, hindi pa. Ngayon magbibigay na lang ako siguro ng dalawa. Ang daming nagti-trick or treat dito sa aming lugar na to. Karamihan ay mga ibang lahi. Kakaunti lang ang mga kalahi ko natin. Ang karamihan ay ibang lahi. Ngayon ito ilang araw na lang. Pero magpe-prepare kami ng birthday ni Papa. Birthday celebration din ni Papa. Papa is 77 years old. Yeah, si Papa 77 years old. Kaya prepare din namin, patlak-patlak din kami at dito yun sa bahay. At nagplan na rin kami ng aming Christmas party. Sabi, ang Christmas party dito na lang sa bahay para si Papa hindi na mag-transport kay Papa kung saan ang Christmas party i-held. Like sa bahay ni Chi, malayo. Sasakay pa siya sa nahihirapan din kami sa kanya dahil hindi siya masyadong makalakad. Okay, magtitimpla ako ng aking kape at ibabalik ko ito sa aming pantry. May dalawa na akong bag na at hindi ko na dadagdagan. Hindi ko na kayang bumili ng 4. Last year, 4 ang nabili ko. Dalawa din kay Chanel. Mura pa noon, parang nasa $12 lang yata. Ang isang ganito, 14. Ngayon, 20 na. Yung ganitong candy. At mga chocolate ito, mixed, assorted. Ayaw ko muna magkape, mamaya na ako magkakape, my friends and friendship. Pag kumain kami ni Papa Dudes, ito magmamaylo na lang ako dahil kailan pa to nila inuwi dito. Hindi naman siguro ito nag-expired, wala namang expiration itong Milo. Kaya magtitimpla na lang ako ng Milo. Namimiss ko rin ito noon sa Pilipinas. Noong nandoon pa kami, parati ako may Milo sa lata dahil ang mga bata, pag pumasok sa school, nagtitimpla sila. Ayan. Pero mayroon akong chocolate milk doon. Yung dito binibili yung sa Costco. Ayan. Sarap yan pag marami. Init-init yung kaunti.
nakikinig ako ng music. Lang bahala na si editor, baka maano ako nito. Baka makapiright ako, bahala na siya i-silence niya. So nandun naririnig kasi ang kanta Sana hindi siya maano. Pero ini-erase naman yan ng editor ko. Ang editor ko, my friends and friendship, nasa Philippines pa. Doon sa lugar namin. Siya ang nag-i-edit lahat. Ang mga vlog ko dito ay itong anak kong si Big Man, si Jarrell, ay kinukuha niya lahat at pinapasa doon sa editor. Pinapasok doon sa aking bali dina-download niya at ipapasa doon sa editor. At ang editor ko sa Pilipinas, siya ang nag-i-edit na lahat. Siya nang nagpo-post. Kaya wala naman akong problema. Kaya minsan, kung brownout sa Pilipinas, nadi-delayed ang aking post ang mga 2 o 3 araw. Kung walang ilaw. Mabuti yung mayroon kang editor para hindi ka mamroblema sa pag-i-edit. At ang ginagamit ko kasi is GoPro. Hindi ako nagagamit ng cellphone. Kung cellphone, madali lang naman na pag sa cellphone ka nag-i-edit direct na kagad. Pero yung akin GoPro. At alam nyo, ang GoPro ngayon hindi pang long run. Hindi matagal. Ang GoPro kung isa, nag-i-inarte. Ngayon na naman, ewan ko kung ang battery ang may diferensya. Parang hindi yata nilalagyan ko ng baterya ang tagal. Siguro ang baterya ang may diferensya. Hindi ang GoPro. Pero okay pa naman siya. 2 GoPro ko. Isa yung 8. Yung isa ngayon 10. Baka isang ko muna itong aking GoPro. Mabili na lang sa kanya. Nanonood ako ng music. Ito na. Nagtimpla na ako ng ng chocolate milk, my friends and friendship. Ito yung natira ni Sewing, yung waffle. Ay, malamig na. Ayaw ko. Kumusta my friends and friendship? Kumusta kayong lahat dyan? Kumusta ang mga buhay-buhay? At maraming salamat sa aking mga subscriber at sa aking mga viewers na hindi nag-iiwan sa akin na sila lang ang aking pinapanood. Kakunti lang ang aking nagko-comment sa akin na aking mga viewers. At love na love ko kayong lahat at ingat lang kayo parati. Huwag niyong pabayaan ang iyong mga sarili. Dahil kung magkakasakit kayo, sino pang magko-comment sa akin? Kayo lang naman ang aking friendship na parating nagko-comment sa akin. Ang Gina Asistio, si Baby Roth, si Balinget, nakalimutan ko na. At shout out kay Blessy Matos. Ay, Blessy! Ito, binabasa ko yung mga comment ninyo. Sana tapos na ang typhoon dyan sa lugar ninyo o sa Philippines. Sana ay nairaos din ang lahat. Pray lang tayo. Yun lang naman ang ating buhay. Sa mga problema, wala naman tayong gawing iba, kundi magpadasal na lang tayo. At shoutout din kay Gina Asistio. Hi, Gina! It's, na-delayed lang ako pag nagpo-post, lalo na kung brownout sa Pilipinas. Dahil ang editor ko pa kasi Gina ay nandyan sa Philippines. Kaya pasensya ka na. Be patient. Patience is virtue sa mga vlog ko. Kaya thank you so much for watching. At shoutout din kay Jcas Bianca. Shoutout! At ingat ka lang parati at talagang mahal ang pampano. $5 din. Kaya din, bumili ka ng mga 2 ay mga $12 na. Kaya grabe at minsan hindi rin nauubos dahil kami lang namang 3 dito ang kumakain. May nagda-diet ang mga tao dito sa bahay. Mahal talaga. At shoutout din kay Edward Balinget. Hi Edward! At mabuti naman ako, Edward. Okay naman ang aking health. At shout out sa iyo, Wilma. At ingat kayo dyan parati. At shout out din kay Evelyn Martin. Hello, Evelyn. Yes, Evelyn. Kanya-kanya kaming luto dito sa bahay. Sila nagda-diet kasi si Jarrell at saka si Chanel, yung mami ni Zoe. At ni Gian ako ang nagluluto. Pero kung may mga luto ako dito ng gulay, yun, kumakain din kami, sama-sama kami sa table ni Chanel. Pero talagang si Jarrell, chicken lang siya. Si Chanel kumakain ng gulay. Nagbibili sila ng mga kanya-kanya. Mas magastos kami dito yung itlog. Kasi yun ang parati namin yun ang pangkaraniwan naming niluluto pag tamad na magluto ang mga tao dito sa bahay. Kaya kami, ipapadun sa yun lang ang buhay namin, kain lang, ganun. At yung mga, kaya kaming grocery ng aming mga pagkain, 2 ref namin. Kung walang itlog ako, doon sa kanila din ako mingi. Pag wala sila, ganun lang kami dito. Buti yung ganun, may mga pamilya naman kasi sila, alangang isahan kami ng pagkain lahat Nako, talagang yung iba hindi na magsishare niyan. Kaya mabuti yung kanya-kanyang bili at kanya-kanyang grocery. O diba? Kaya sana ay magkikita-kita tayo,
Kaya kailan kaya? Bless you, Matos. Nagluluto ako parati ng suman na kasaba. Gusto ko talaga yun pag umuwi ako ng Pilipinas. Yun ang binibili ko. Ang sarap sa kape. Gusto ko, sabi ni Papa, ba't hindi ka nilang bumili ng shredded kaagad? Sabi ko, masarap, nag-i-enjoy ako nag-i-shred ng kasaba. At si Joanne Farm, shoutout din sa iyo. At thank you naman sa pag-enjoy mo sa papanood ng aking vlog at nag-i-enjoy ka. Yes, natural life lang ang aking ginagawa dito. Wala nang iba. Kung ano ang buhay, kung anong nakikita niyo, yun na yun. Walang edit. Kung ano lang ang mga ibang mga mali dyan, yun ang ini-edit. Yun ang totoong buhay ko. Ganito lang ang buhay namin dito ni asawa sa Amerika. Tumatanda na ganito na lang. Kung ano kami ay ganun na nakikita ninyo ay ganun din sa totoong buhay. At alam kong pari-pareho lang naman siguro lahat ang buhay ng tao. Pero hanggat sa may kinakain lang, okay lang yon. At Baby Ruth Duenas, shout out din sa iyo. At anong oras ba dyan? Good evening, good morning, good afternoon. Yes, kung dito lang kayo, pagbibigyan ko kayo ng luto kung kasaba na suman. At sa Pilipinas lang totoo yun, doon lang nakakatikim ka. Pero dito sa California, marami kasi ritong mga, kung ano man ang kailangan mo sa Pilipinas, ay ganun din dito meron. Kaya yun, nagagawa na lang ako. Pero ilan lang naman ang nakakain ko, mga 2 o 3, kaya pinamimigay ko sa mga anak ko. At shoutout sa iyo, Ellie Palomar, shoutout sa iyo. Hindi ko, Ellie, hindi ko binibilang kung ilang cups ang kasaba. Kung malaking kasaba, mas okay. Pag 2, mas okay. Basta gawin mo lang. Mag-shred ka lang. At pagkatapos, ay haluan mo. Marami naman sa Pilipinas. Marami namang, yung coconut, yung hindi buko, kundi yung sumunod sa gitna siya ng buko at saka yung matandang coconut. Tawag sa amin sa Aklan is gawud. Yun ang tawag. Haluan mo lang siya. Wala ng kap-kap yun. Haluan mo lang siya na mas maraming buko dahil malambot ang suman. Lagyan mo ng pulang kalamay. Sige lang, mo lang. At babalutin mo. Pero ang ginagawa ko pero sa atin yan, sa Pilipinas, pag binabalot nila, direct na sa dahon. Yung hilaw pa. Ako, niluluto ko ng half lang sa kawali. Niluluto ko. At wala kasi kaming masyadong yung coconut dito, yung hindi buko yung matigas-tigas ng kaunti sa buko. Yun, wala. Kaya ang ginagawa ko na lang ay hinahaluan ko ng chocolate, coconut milk, mga 2 lata kasi ang nandito. Nilalagay ko sa kawali, tapos pinakukulaan ko muna, hinahaluan ko na ng sugar, ng kalamay na pula. Pag kumulo na, ihalo ko na yung kasaba. Natutuyo naman yan kahit alam kadami ng kasaba. Nahalo ko na yung kasaba tsaka yung buko o yung nyog. Pero may gata pa yun nalo. Pag medyo lumapot na siya, ay hinahango ko na pero hindi pa luto yun. Saka na ako nagbabalot kasi sticky siya pag binabalot. Pero kung yun ang procedure ko naman kasi pag binabalot mo ng direct na hindi mo niluluto, matubig. Nagtutubig, mas mabuting luto-lutuin mo muna ng kaunti sa kawali pa hanggang sa lumapot. Pero lagyan mo. Pwede mo namang hindi mo lalagyan ng gata, pero mas masarap pag may gata. Lagay mo sa kawali, lagyan mo ng sukal, ng kalamay, o lagyan mo ng haluin mo muna, Pag kumulo na, ihalo mo na yung kasaba. Sige, halo kahit hindi luto at malapot na, hanguin mo na at palamigin at magbalot ka na. O, diba? Ganun lang gagawin mo. Ganun lang ang gagawin mo ng Eli Palomar. At kay Henrietta, shoutout sa iyo, Henrietta. Hi, at ingat ka lang always. At kay sino pa ba? Yun, at shoutout sa inyong lahat. At wag lang ninyong pabayan ang inyong sarili. Thank you for viewing or for watching sa aking mga vlog. At subscribe na sa mga hindi nag-subscribe. Subscribe na kay Mama Ella Boholano. Tapos na daw ang dialysis ni Papa. Tumawag. At tamang-tama na ubos ko din ang aking iniinom ni chocolate milk. Kaya puntahan ko muna doon si Papa. At mamaya na ako mag-ready ng breakfast namin. At hindi pa naman yun kakain. Kaya iwanan ko muna kayo, my friends and friendship. Puntahan ko muna doon si Papa Dudes. A few inches later. Tapos na. Nakapag alis ko na yung dialysis ni Papa Dudes. Maya na ako magluluto. Kasi pag nagluto kagad ako ngayon, mamaya pa yan sila lalabas, ay giginaw pa yung pagkain. Kaya manonood muna ako ng TV.
A few inches later. Nakapagluto na ako ng aming breakfast. Oh, ching-ching! Wow! Yan na. Antay na lang ako sa pasyente ko. Nanood muna ako ng TV abang wala pa. Hindi ako busy ngayon. Wala akong babysitting. Si Zoe wala na sa school. Kaya papunta kami mamaya sa Baleo. Pipikapin namin ang aming gamot. Kahit paano nakapag-drive pa naman si Papa Dudes pag okay naman siya. Kaya upo muna si Mama Ella para relax. O diba? Breakfast na tayo, my friends and friendship. Bread lang. Ito lang ang palaman ko, oh. Nilagyan ko ng yung Lady's Choice. Nilagyan ko lang ng cheese. Tapos oatmeal. Ayos, kana tayo. Kumain muna ako tapos nag-alok sa inyo. Mainit ngayon may araw ngayon, pero kalamig. Sobrang lamig. Uso na naman sa news, uso na naman ang COVID. Kaya mandated na naman ang mask. Marami daw na kayo sa hospital ngayon, kanina sa news. 5 minutes later. Tapos na akong kumain. Dali lang. Kinain ko na kagat. Inalis ko na yung sweater ko. Kung mainit dito sa loob. Di pa kasarado yung pintuan natin. Hindi. O, ayan mo nakaangat. Lagay ko lang dito. Pakati ang ulo ko pag naglagay ng hair crown. Sa Friday, birthday ng apo kong si Lorenzo. Hindi ako makasarap. Sakit. Hindi ka makasara. Madami ito isang buns na ganon. Nabili ko sa Costco. Mga more than 1 week na. Matamis. Kinakain ka lang namin after na nagugutom. Hey, nai-stress ako, my friends and friendship. Pero nakangiti pa. Baka mga lubot ang mukha ko. Kasi si Papa Dudes ay kailangang i-refer ng kanyang kidney doctor sa isang what do you call this? Sa isang, ano ba yung doctor na ni-referan sa kanya? Yung sandali. Yung doctor na yun ang sa kanya. Yung sa gastro pala. Yung para pag i-check siya at i-check i-endoscopy siya. Yung titingnan ba kung lalagyan doon ng camera sa kanyang tiyan, kung alin ba ang sa kanyang tiyan na bakit siya nag-cause ng severe anemia hanggang sa na-transfuse siya ng 1 bag na dugo. It might be that there's a suspicious, sabi ng doctor, na mayroong internal bleeding siya na paunti-unti lang pero nag-cause ng anemia. Kahit paunti-unti nababawas sa kanyang blood. Kaya yun kasi ang dahilan kung bakit siya na-ER noong last week. Dahil nagkaroong very, ill talaga siya, maputla. Yun kaya naisalinan, mababa ang kanyang anemia siya. Ang kanyang hemoglobin sobrang baba. Kaya nagtataka ang doktor dahil parati naman siya tinuturukan ng Ipugene at saka ng kanyang, yung sa dugo niya, tinuturukan siya. Nakakalimutan ko na, nawawala na ako. Yung niya. Kaya yun, ni-refer ng doktor. Ang tagal-tagal. Isipin mo, marami pang dugo ang malalabas kay Papa Dudes at mauubos ang kanyang dugo. Antayin ang appointment ng doktor. New patient daw sa January pa 29, almost February. Sus, Ginoo. Kaya sabi ko, inano muna ng anak ko kung titingnan ko nga kung ay talaga Kaya sabi, kailangan biglaan na kaagad. Talaga yung doktor na yan. Andali, my friends and friendship. Sobrang layo. Ang agwat ng appointment, ngayon i-refer. Pero sa January 29 pa ang appointment. Diyos ko, kung halimbawa na totoong may internal bleeding, maubos pa ang dugo ng asawa ko. Bago dumating ang kanilang gastro test, yung bang endoscopy. Kaya nagtatawa ko sa doktor pero malas at 12 o'clock nagla-lunch siguro. Kasi sasabihin ko sa doktor na ganap na lang ng iba at saka nandoon pa sa Fairfield. Medyo malayo-layo dito sa amin. Ewan ko kung pero tinawagan ko yung nurse, yung PD nurse. Natawagan ako ngayon, pero kung tumawag siya, yun ang sasabihin ko, ang tagal. Kaya kailangan as early as possible. Biruin mo, ang tagal-tagal ang agwat. New patient daw. Ewan ko kung ano ang gagawin.
Pero alis pa muna kami ngayon. Hugasan ko muna yung plate namin, my friends and friendship. At pupunta muna kami sa Vallejo. Kukunin ko yung mga gamot. Dahil more than 1 week nang ready na ang gamot doon. At hindi pa na kukuha namin. Baka mamaya ibalik na nila yun sa shelf. Dahil walang kumukuha. Pero kahapon nagtawag sila. Sabi ko pipick upin na namin. Ayan, mamaya at liligpit ko muna itong aming mga kinainan dito at wala naman ako my friends and friendship na asahan na magliligpit ng mga ito. At ako lang naman, kahit nga dito may magkandalaglag at maapakan walang dumadampot Kaya, lang muna. Ay, ang hirap talaga maghanap ng appointment kung new patient. Yun ang stress na yan. Yung stress na yan. Mamatay ka lang kung puro stress ang iisipin mo. Ganun talaga ang buhay dito. My friends, hindi mawawala kakambal na sa buhay natin. Puro na lang problema, minor o grabing problema, nandoon na yun. Forever and ever. Kaya nga may God Kaya dadasal na lang natin na everything will gonna be fine. Okay. Si Mama Ella, namumroblema ng husto pag hindi nakakulay ng buhok. Kasi itong mga white hair na to sumusunod din sa pagtanda. Pero alam mo may friends and friendship, yung mga iba, mga bata pa, ang daming puting buhok. Ano kaya yung buhok ko na lang na to puro puti ko lang din ako magpukulay. Tapos i-highlight. Pwede na lang siguro. I-highlight ko lang. Pag puro puti na, highlight ko. O, diba? Parang hindi na halata. Para hindi na ako magkulay-kulay. Kasi i-highlight lang. Ito na lang. Ini-enjoy na lang natin buhay sa paghugas ng plato. Wala namang binabago. Ay, ibabago ito Ito na ang araw-araw mong ginagawa. Ewan ko ba? Ano kaya? Kung matanda na ako, hindi na ako makatayo at makapaghugas ng plate, ano kaya mangyayari dito sa aming bahay? Siyempre, wala rin, may mga pasok din sila. Kaya, ay buhay Amerika sa Pilipinas. Kahit hindi ako mayaman, kahit paano mayroon akong mga alalay sa bahay. Kaya yun lang ang pinaigihan natin dyan sa Pilipinas. Pag nasa Pilipinas ako, sarap-sarap ng buhay ko. Kaya lang, pag umabot na ako doon, my friends and friendship ng mga 1 month, namimiss ko na yung mga apo ko. Yung bang, gusto ko nang bumalik. Kaya kailangan pag nagbakasyon ako, ayaw kong 1 month. Yung gusto ko lang yung mga 2 weeks or 3 weeks, okay na yon. Pag nandun ako sa Pilipinas, parang iniisip mo, kahit mahirap ang buhay doon, parang masaya, di ba? Lalo na pag ganitong kaming Christmas at marami kang, kahit papaanong paunti-unti nakakabili ka. Pero dito sa Amerika, dito lang lahat ang pagkain, mabibili mo lahat ng affordable naman. Kahit mahal ang mga bilihin, parang nakakayanan din. Pero bakit? Parang ang lungkot pa rin ng buhay, no? Ang lungkot pa rin ng buhay, yun bang parang hindi kontento tayo sa mga nandito sa Amerika yung nakarelate, di ba? Ganon din. Lalo kung may mga edad ka na, okay lang kung medyo ba, pag bata ka pa at nagbo-work ka rin, yung naiinis ka na sa trabaho mo araw-araw, papasok ka ng 5 o'clock ng umaga o kaya 6 o'clock o papasok ka. Uuwi ka ng 3:30 kung wala kang overtime. Pagdating dito sa bahay, wala ring pahinga. Ganun kami noon. Parang hinahabol mo parati ang bukas. Nag-ready ka ng mga pagkain ng mga anak mo. Yun bang, nagre-ready ka ng pangbaon mo kinaumagahan. Pagising mo naman sa umaga, gigising ka naman, mag-a-alarm ka naman ng mga 4:30 at papasok ka na at dadaanan ka ng carpool. Nagka-carpool lang ako kasi noon, hindi ako nagda-drive. Ay, may mga carpool kami, nagbabayad kami ng $5 sa carpool namin. Papunta sa aming trabaho dahil malayo kasi dito noon sa Vallejo ang aming trabaho. Nandoon kami sa Solano County, sa Sonoma County. Iyon, paulit-ulit na lang ang buhay, my friends and friendship. Ito na. Di, ang saya-saya na. Dahil dadating na yung sweldo mo, 15 at saka 30 ang sweldo Pero pag kinumpyot mo, sos, puro babayaran na lang ang yung inaatupag na bayaran. Maswerte ka na pag may nakabudget na yon. Pang grocery, 100.
PG&E, yung bill sa ilaw is like halimbawa mga 100 something. Tubig, like mga 50. Yung babayaran mo. Cable, like babayaran mo ng mga kung yung compute. Apartment pa kami kasi noon eh. Apartment, okay, ang ibabayad is 1,000 something. Hati-hati kami. Ang share namin is tipo 400. Hati-hati kami. Pagkatapos, kung ano-ano pa. Kaya pagdating ng sweldo mo, ako bukya, wala na. May matitira, halimbawa may matitira, grocery mo na. Mura pa noon. Sa 100 din, maraming nabibili. Tapos nagpapadala pa ako noon sa Pilipinas na nandun pa kasi noon ang aking isang anak. Kaya nagpapadala pa. Naku, ang hirap talaga. Ang hirap talaga pag ganyan. Ibabiyahin pa, ibabayad mo pa sa carpool. Ay, may minsan na nauna na kami mga credit card. Bayad sa credit card, wala nang natitira. Mabuti kung may matira sa yung $5. Okay. Ay, talagang ang hirap dito pero sa atin, parang okay lang kasi hindi naman kasi tayo nagbabayad ng bahay sa Pilipinas. So, di ba? Wala naman tayong binabayarang bahay sa atin. Lalo na sa probinsya kami, wala kaming binabayarang bahay. Kuryente lang, tubig ang aming binabayaran, walang bahay. Pero parang kulang pa rin. Parang, bakit parating kulang na lang? Yung nagtatrabaho ka na nga kulang, hindi ka na makaipon-ipon. Kasi nag-aaral ang mga anak ko sabay-sabay, baon pa lang nila araw-araw, doon ka na grabe mamumulubi. Sabay-sabay silang nag-aaral. Eh dito din sa Amerika, sabi ko, parang wala nang kapahingahan dito. Ngayon lang medyo okay-okay ng kaunti, nung mag-retired na ako, hindi na kami umalis ng bahay. Hindi na kami pumapasok ng 5 o'clock. Nag-antay ka lang ng sweldo mo once a month ng pension mo. Hindi naman madami, kaunti lang ang tinatanggap ko dahil hindi naman ako nagtrabaho ng matagal dito. Na-disable na kagad ako sa work. Ang asawa ko din. Pero kung baga parang insakto na din, yung bang okay lang, yung bang parang okay na din. Pero may time talaga na ba't ang hirap-hirap, no? Ang hirap ng lahat. Parang wala kang satisfaction. Ang hirap ng iniisip mo. Kailangan kung makapagbakasyon ka, mag-ipon ka ng 1,000 na pera para pangbayad sa eroplano sa ticket. Kailangan mag-ipon ka pa ng pangbili ng mga pasalubong. Yun bang mahirap mo talaga mai-balance ang sitwasyon. Kung dito ka lang sa bahay na hindi ka magbabakasyon, naiinip ka rin, parang nag-consumer ka, parang gusto mo yung hindi mo alam. Yun talaga, yun ang mahirap, ang gusto mong hindi mo alam. Diba? Yun talaga ang buhay dito, my friend. Pero ang mga bata, ganun din. Sila, sabi nila, trabaho kami ng trabaho, mga sa hospital, mga nurses. Pero sa tax naman, grabe ang binabayaran nila pagdating sa tax. Every end of the year, ay sobra ang binabayaran nila sa tax. Malamang na magkakautang ka pa sa IRS. Talaga hindi ka makakalibre dito sa IRS sa Amerika. Sisingilin at sisingilin ka nila. Ay, grabe ang buhay dito. Masarap lang na sa Amerika ka. Pag pinadala mong pera mo sa Pilipinas, dollar. Pag magbakasyon ka, okay, mucho dinera ka, marami akong pera. Pero ang hirap mag-ipon ng pamasahe. Ang hirap mag-ipon. Hindi lang iniisip mo, pasalubong. Dahil ang ina-expect ng tao na mga kaibigan mo o kamag-anak mo pagdating, pasalubong. Paano kung wala kang maibibigay? Sabihin, oy, naghihirap na sa Amerika, wala nang maibibigay. Totoo. Mahirap talaga sa Amerika. Minsan, noon, pag umuwi ako, may mga sumasama rin ang loob sa akin. Dahil may mga iba namang kaibigan o kamag-anak na pupunta sa'yo. Bibigyan mo ng pasalubong pero hindi pa rin, parang hindi sila happy. Pagdating ng mga ilang araw, pupuntahan ka, hihiraman ka ng pera. Ay, iniisip ko naman, pwede namang magpahiram. Pero paano ka mababayaran? Ay, ang baon katulad namin noon pag nagbakasyon. Konti lang ang aming baon. Makapagbaon kami ng halimbawa mga $2,000, yung naiipon mo na din, ipon ang ipon mo. Ang bilis igastos naman doon sa Pilipinas, ibukod doon sa baon mo, ang mahal din ng pamasahin mo, 1,000 din eh. Ihiraman ka ng pera. Pagkatapos, sabi ko, wala akong pahiram. Sinasamaan ka ng loob nun. Pwede kita, sabi ko, bigyan ko lang okay, bibigyan na lang kita ng kung hihiram siya ng 1,000, binibigyan ko lang siya ng mga 500, bigay ko. Pero masama pa ang loob sa'yo dahil hindi ka makatulong. Kaya nakapunta na ng Amerika, hindi mo lang makatulong. Pero
Kung alam lang ng lahat, ang nagbabakas, kaya that's why nga my friends and friends, nagbabakasyon ka para ma-engage ka naman sa happiness kahit papaano sa pinagmulan mong lugar. Pero minsan sinasamaan ka ng loob, hindi ka makapagpahiram ng pera. Yun nga, ang hirap talaga. Kaya hirap kasi maghanap ng dollar, magbuo ng pamasahe at baon at magmanang mga pasalubong. Ngayon, mabuti wala na lahat ng mga anak ko doon sa Pilipinas. Bahay na lang at ang caretaker ko lang pamangkin ko. Dito kaming lahat. Pag nagbabakasyon kami, yun nasa bahay kami namin. Wala na din ang mga iba kong mga kamag-anak, mga kapatid, nandito din sa Amerika at yung iba, mas malayo din ang lugar. Pero mayroon ding malapit, yun ang mga binibigyan ko. Pero wala na yung, kasi kailangan pag umuwi ka, wag mong ibandilyo eh. Pag ibabandilyo mo yan eh, nako. Pero nagdadala ako ng mga pasalubong kung sino lang ang pupunta. Pag may pumunta, nagbibigay ako. Pero hindi ako naghahatid sa mga bahay-bahay. Ano lang naman my friends and friends, yan ang pinapasalubong ko. Kung halimbawa, kung may kape akong maibigay sa mga nagpupunta, bibigyan ko ng kape. Kung mayroong, wag lang pera dahil wala akong pera pag umuwi. Talagang limitado lang ang pera, ang budget. Pag may mga ibang mga kaibigan, bibigyan mo ng lipstick. Yun lang, happy na ako doon mamigay. Mas happy ako. Pero kung sa pera, okay lang. Pag minsan may mga iba naman binibigyan ko, may nagpupunta yung mga nakikita mo namang hirap na hirap ang buhay, binibigyan ko ng 1,000 pesos, kung mga ano. Pero kung may hiram sa akin ng mga 10,000, ako parang lumalaki ang tinga ko doon. Dahil magkano na naman ang baon, bawasan mo ng 10,000, di ka na makaabot sa mga iba mo pang pupunta. Bandang huli ka na ang manghiram dahil ubos ang budget. Sinsya na kayo ha. Ganun lang. Yun ang reality talaga ng buhay. Pag galing ka sa abroad. Kahit kanino ka magtanong, yun talaga ang reality. Ang hihiraman ka. Pero ang masaklap, ang pag-uwi mo ay sakto lang ang pera. Pag ipahiram mo, bawasan mo ng 5,000 o 10,000, hirap na. Wala ka nang mapuntang ibang lugar, kundi limitado na. Limitado na. Pag dito ka galing sa Amerika, sinasabi mo, pupunta ako sa ganun. Ipahiram. Pero kung mga emergency naman siguro, pag humiram ng 10,000, hindi ako makapagbigay ng 10,000. Magtutulong lang ako kung purmi lang sa maabot ng akin pera. Di ba? Hindi naman masama yun. Yun lang ang minsan ayaw kong umuwi na ang pera ko ay sakto lang. Kaya kaming dalawa naman ni Papa Dudes, meron siyang counting pera din doon na pension niya. Yun lang. Pag may nagpupunta sa binibigyan ko lang, hindi na ako nagpapahiram. Pahiramin mo ako ng 5,000. Kasi alam ko namang hindi naman makapag-balik sa iyo yun eh. Pag siningil mo, makasamaan pa ng loob. Mabait talaga akong tao at madali akong maano ang kalooban ko. Kung wala akong mapapahiram sa iyo ng 5,000, to bigyan na lang kita ng 1,000, pero masama pa ang mga loob nun. Kaya alam ko masama niya ang loob sa iyo. Sinsya na kayo dahil yan lang ang may pera ako sa may pera pero hindi ko may pahiram dahil marami pa kaming gagamitan. Parang ganun lang. Mahirap talaga my friends and friendship. Ang buhay. Mahirap talaga mag-adjust sa buhay. Minsan, may mga humihingi ng tulong. Kung purmi lang ang maibibigay ko, kung may humihingi ng tulong, hindi ako makabigay sa gusto nila, ang pangbayad sa ospital nila, ganito, ito ang babayaran nila is like 50,000. Hindi ko naman, wala naman akong 50,000 na ibabayad. Okay, tulong lang. Like share. Habang buhay pa daw ang isang tao na humingi ng tulong, bigyan mo kaysa mamatay na bigyan mo, hindi na niya mapakinabangan. Kaya binibigyan ko kahit mga 1,000. 500, depende. Kung medyo may available, 2,000. Pero kung wala, yun lang, mababa lang. Ganun talaga, my friends and friendship. Mahirap talaga ang buhay. Pumot na sa Amerika, kakala niyo may pera na kaming iuuwi. Pag nag-uwi, wala. Nag-iipon lang, nagtitiis ang ipon, may bili ng ticket at baon. Sinsya na kaya. Pintuhan lang natin to, hindi naman sa yun lang ang sinasabi ko. Ready muna ako. Baka mamaya dumating na si Jarel, aalis kami ni Papa Dudes. Papa, ready ka na? Naka-poops ka na? Okay, pagdating ni Jarel, aalis tayo. Wala pa siya.
Mag-ready muna ako, my friends and friendship. So hanggang sa muli, my friends and friendship. And ito na lang ang aking vlog sa araw na ito. At kahit papaano ay magkaroon tayo ng interaction sa bawat isa at may papabot ko kung ano ang ginagawa ko sa araw-araw. So my friends and friendship, bye-bye for a while and see you in my next vlog. At ingat-ingat lang kayo parati. At huwag pabayaan ang mga sarili. And always be pretty, my friends and friends. And smile. At para hindi tayo mukhang matanda. Okay, bye-bye!